So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito meron po kasing festival na nangyari kahapon. So, yung festival na yan, ang pangalan ay Tan-Ok Festival. Yan. Yan, Tan-Ok Festival po yung pangalan na yan. So, actually, hindi ko naman ito masyado na research kung ano yan. Bali, itong Tan-Ok Festival pala na to, ano to hindi pala siya religious na fiesta. Parang hindi siya religious na festival. Ano siya? Cultural. Cultural na festival siya na ginaganap po taon-taon diyan po sa Ilocos Norte. So yun, yung mga kaibigan po nating masaswerte na nasa Maynila ay nagkaroon po ng pagkakataon na pumunta po diyan sa festival po na yan. And then ako talaga ay naasahan ko na talaga na pupunta si Amy Marcos diyan. Yun nga lang, 'di ba, nung pumunta si Amy Marcos, nag-speech si Amy Marcos. So out of nowhere biglang nag-comment or nag-message si Mami Peng doon sa group chat namin. Kasi meron kaming group chat niyan eh. Kami nila Mami Peng, kami nila Al, tsaka mga ibang mga vloggers. So ito nga, no, so sabi ni Mami Peng, sabi ni Ali Bugha pala, no, bakit parang walang dating si Amy sa mga kaharap niya? Tapos sabi ni Mami Peng, tumahimik nga nung siya. Pero nung di siya nagsalita, ang saya ng lugar. Hindi nga. Mamaya may video to, mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya yung video. So ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ni Mami Peng na andun mismo sa festival nga po ng Tan-Ok Festival po sa Ilocos Norte. So, ang una daw, ang saya-saya daw po na festival kasi parang meron itong dramatization. 'Di ba, nung about sa kung paano nagtanggol ng mga taga Ilocos Norte yung lugar nila at saka kung paano yung tungkol sa panggagamot or healing kasi medyo cultural nga itong festival na to. So ang saya-saya daw kasi nagpe-perform yung mga participants, and then nung nagsalita na raw po si Amy Marcos, tumahimik daw. And then mga kababayan, pati si Admin Rich nag-live kanina at ang sabi rin ni Admin Rich, meron din daw pong tagapalakpak si Amy Marcos. So alam niyo yun mga kababayan, 'di ba, kunwari merong sa isang pagpupulong, may nagsalita. Minsan talaga meron talagang mag-i-start na magpalakpak para magpalakpakan lahat. Pero dito napansin talaga ni Admin Rich na yung pagpapalakpak nga daw po ng mga tao, meron talagang starter. At yung iba medyo napilitan na ngalan daw po pumalakpak. So yan, syempre mga kababayan, wala naman ako dun sa mismong venue, pero ito po ay base sa mga tao at mga kaibigan po natin mga vloggers na nandun. Base po ito sa kanilang nakita. Okay. So bago natin panoorin yung video ni Amy Marcos, panoorin muna natin yung video ni Admin Rich na yung sinasabi niya nga na napilitan lang daw po pumalakpak yung mga ibang mga tao. So ayan nag-live stream siya kanina. So ito panoorin natin sa Admin Rich siya. Sige. So, so yun mga guys, no? Hindi ko nga naintindihan eh. So mga guys, kasi kinakausap ako nila kay hindi ko siya naintindihan dahil nga nakafocus ako dito, no? So, yun nga mga kaibigan, no? Parang ang daming nadismaya dun sa tingin ko lang kasi iba yung response ng tao. Tapos mga kaibigan, syempre Marcos yun eh. Pumalakpak na lang din yung mga tao kasi kumbaga, merong nasa unahan na parang palakpak tayo. So, pumalakpak na rin yung mga tao. Pero hindi ganun ka, sa tingin ko lang parang marami doon napipilitan. Pero ako hindi talaga ako pumalakpak. Nakasimangot nga ako eh. So, mga kaibigan, ang ano ko kasi dito, yung sinasabi pa niya na yun nga, parang ganun din yung may naghari-harian. Tapos, kesyo Marcos siya. Tapos, yung palagi niyang ginagamit yung pangalan ni Apu Lakay, no, ng tatay niya. At patuloy na natin doon. So at least mga kababayan, ang pinupunto ko lang dito, nanlalamig na rin po talaga sa mismong baluarte ni Amy Marcos yung mga tao sa kanya.
So ang punto ko lang kasi dito mga kababayan, 'di ba? Inamin din naman ni Amy Marcos na may mga tao nagagalit sa kanya at may mga tao natutuwa din sa kanya. So ang tawag kasi doon mga kababayan, selective bias. So mas matimbang pa rin kay Amy Marcos yung mangilan-ngilan ng mga DDS na natutuwa sa kanya, pero yung mga loyalista mismo sa mismong baluarte niya, parang baliwala lang sa kanya. Parang selective bias nga tawag doon kahit na may naririnig na siyang pangit, binabaliwala niya lang yon at mas nakikinig pa rin siya doon sa mga DDS na nakadikit sa kanya. Yan. So, yan si Admin Rich, magaling yan si Admin Rich, no? Medyo underrated nga lang, no? Pero magaling na vlogger to, no? So, ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko po sa inyong video ni Amy Marcos. So, ngayon hindi ako masyadong nakakaintindi ng Ilocano, pero meron akong translator dito Meron akong nakuwang message na nagta-translate ng what they call this, ng naging mensahe ni Amy Marcos dito po sa festival po na to. So, for the sake lang po na hindi pa po nakakapanood ng video na to, especially po sa mga Ilocano, panoorin nyo na lang po ito kasi nagsalita ng Ilocano dito si Amy Marcos. And then i-translate na lang po natin kung ano yung sinabi niya. Okay, sige, panoorin natin to Si Yusek Dale Oy Pamintuan, our Regional Director for Tourism, Super Suki ng Ilocos Norte, Jeff Ortega, to all our honored judges, sa ating mga opisyal, ang magigiting at magagaling na mayor, vice mayor, ang ating mga bokal, sa inyong lahat. Teka lang, patuloy ko muna doon, no? So, dito, napansin nyo mga kababayan, nung nagsalita si Amy Marcos, tahimik. Kumbaga, walang wala yung parang yung mga tao hindi excited na makita si Amy. Tsaka may narinig pa ako nakukwentuhan. Parang nakukwentuhan pa yung iba. Parang wala silang pakialam kay Amy. Kasi hindi tulad nung nung naalala ko kasi nung kampanya, 'di ba? Pag si PBBM nagsalita noon, andun ako Nasa backstage ako noon Kita mo yung parang enthusiast yung mga tao, yung natutuwa silang mapakinggan si PBBM, tahimik na nakikinig. Pero ito naman, tahimik, pero may nagkukwentuhan. Kasi naririnig ko may nagkukwentuhan Okay, yan, naputol ko lang kasi napansin ko kaagad Sige, tuloy natin Happy Tan-ok. Again, tuwang-tuwa po ako makauwi muli. Nakarigrigat launayan apo. Teka lang. Teka lang. So ngayon mga kababayan, patuloy ko lang kasi ngayon ko lang napanood talaga ito ng ng medyo nakinig ako So ang sabi ni Amy Marcos, happy Tan-ok. Tapos lang nagpalakpakan. 'Di ba dapat merong magpapalakpakan ng ganun, 'di ba? Yung happy festival. Woo! 'Di ba dapat ganun, 'di ba? Pero nung nagsalita na nga si Amy Marcos na happy Tan-ok festival, wala walang pumalakpak. Tapos nung sinabi ni Amy Marcos na natutuwa ako na umuwi dito sa Ilocos, wala rin pong pumalakpak. Wala. Kayo ba mga kababayan dyan po sa 847 na nanonood? Siguro naman, majority sa atin, PBBM supporter. Kayo ba matutuwa ba kayo nito? Na makita ninyo ang isang Amy Marcos na imbis na makatulog sa kapatid, pabigat pa, na nagsasalita sa harapan. Kahit din ako mga kababayan, baka pa nga, hindi nga ako makatiis niyan, baka magbupa ako niyan Hindi nga, baka lang. Kasi pag nandun ako, puta, Amy Marcos to baka boo! Baka excuse me, baka mapaganoon ako Di ba? Tama, di ba? Di ba tahimik yung mga tao? So ngayon, ito na. Nagsalita na nga po ng Ilocano si Amy Marcos dito. Sige, panoorin natin Tanugan. Yan tanong pa'y saan ang nagrigat ni Maysa Marcos. Adong tinamagulwan. Adakada kayo ang makagurapay tanyakon. Ngayon adamit latta, dagiti agtuntuloy at sumusuporta. Kilala ninyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya. Hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa, kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban para sa inyo,
para sa atin kahit ako ang pinaka nasasaktan. Sana po, gaya ng pag-iisip ninyo, ako ay isang kapatid. Manang, may presidente kayo. May Sa Ahmed as senador. May Sa Ahmed na ina. May pananagutan para sa susunod na henerasyon. Then, baka nalipatan nyo pa yan, may Sa Ahmed na anak. Balasang nga kay di Ferdinand Edralin Marcos. Di may pagtatangsit tayo, ani Apo Lakay. Kethaan ko pulos malubusan, apergenta manen tinagan a Marcos. Ikarkarigatan tayo, nga inilablaban, dagito'y madipod ini upingakpay. Nasakit no nasakit, narigat no narigat, ngen tiustuket maikalintagan. Ken timadi, ket agnanayon, tulata amadi. Kakailyan, ganda mi upat na dekada, kayo ang narigat, kadwa kayo alimaban. Dagiti kakailyan kayo nga agserserbi ang gobyerno, inikat dalatan nga awan anyaman. Di naman lang pulos na asi. Nakaad-adu a soldado ken pulis at taga norte. Pinapanda inusan ti uniforme ken jayaw. Ket idi awan ni tatangkol. Mailemlemay ken maibabain ti maysa nga Ilocano. Itatka nga nakabangon kayon, isuda adi tayo kadwa, hindi panawen ti rigan-rigat, dagiti awan pulos sakripisyo da, dagiti nagpakaimas iti biyag, may kuskustil tayo, isuda miten dagiti agar-arin, agar-rami din, iti kinapangas ken awan babain, ang perperdi, iti puli, ti Ilocano. Para kadagiti nakigugkubak, banwar, ken dagiti apo tayo, ang nagkauna ng nanglunod. Ay, tama na yan, hindi ko maintindihan. So ito mga kababayan, no, kung kanina, meron kayong narinig kanina na pumalakpak ng konti, ayan yung sinasabi ni Admin Rich, na may nagpapalakpakan sa harapan para sumunod yung iba. Yun nga lang mga ka-streetwise, no, napansin talaga natin na talagang wala talagang dating. Walang dating. Sa mismong baluarte niya mismo sa Ilocos Norte, walang dating si Amy Marcos. Oh. So, ang punto nga dito mga kababayan, paano maniniwala yung mga taga Ilocos Norte kay Amy Marcos, mismo kapamilya niya nga, sinusuwag niya. At saka, mas lalong makaduterte si Amy Marcos kumpara sa kapamilya niya. O dyan po sa mga Ilocano po na nanonood sa akin, ano masasabi nyo nga po sa pagsalita ni Amy Marcos ng Ilocano? Kasi parang may binabasa eh. Parang ano ba, parang pilit ba? Parang ano ba yan? Parang hindi niya native tongue yung Ilocano, di ba? So ayan nga mga kababayan, sinasabi ko po dito. Bakit hindi na lang kaya siya doon magsalita sa Davao at doon siya mag-Ilocano? Sorry, inubo pa ako. Hindi nga, di ba? Bakit kaya hindi na lang ganun gawin ni Amy Marcos? Doon na lang siya pumunta ng Davao at doon siya magsalita ng Ilocano. So yun mga kababayan, so malinaw dito na talagang, siguro naman nakita nyo naman, na talagang walang dating sa mismong baluarte niya. So ang binabanggit ko nga dito mga kababayan, di ba? Kung sa mismong baluarte niya mismo is wala na siyang dating, paano pa kaya sa ibang lugar? Naniniwala ba si Amy Marcos na itong mga taga Ilocos na nadidismaya sa kanya is mas matimbang pa rin yung suporta na nakukuha niya sa mga Duterte? Actually, may mali na doon. Kasi isipin mo, baluarte mo, hindi ka hindi overwhelming yung pagtanggap sa iyo. May problema na sa political career mo niyan. Ibig sabihin nun,
Eh sino ba namang gago naman kasi na kapatid mong presidente imbis na makatulong ka pabigat ka pa? Oh. So ito mga babayan, no? Okay. Ang punto ko lang dito mga ka-streetwise, dapat naintindihan na ni Amy Marcos to na sa pagkakataon na to na ay teka lang no, yung mismong baluarte ko ayaw na ata sa akin. Dapat naisip niya na yan eh. Oh. So ngayon, sa hindi lang po nakakaintindi, so ito yung sinabi ni Amy Marcos no, base po sa nagpasa sa akin no. So ang sabi niya dito, such a joy to be back home. Great guests and judges, tuwan-tuwa po ako makauwi muli. Yan, so nung binanggit niya ni Amy Marcos na tuwan-tuwa ako na makauwi muli, walang pumalakpak. Parang ibig sabihin, hindi umuwi ka dito, wala kaming pakialam. Kasi mga kababayan ganun eh, 'di ba? Kunwari, isang politician na alam mong maayos, na isang senador, pag pumunta yan sa bayan mo, at sinabi ng senador na yan, kunwari sa Iloilo, 'di ba? Merong isang Ilonggo na senador na naging popular sa Iloilo. O, kapag umuwi ng Iloilo yan at sinabi niya na natutuwa akong bumalik sa Iloilo, magpapalakpakan yung mga Ilonggo. Pero dito po sa Ilocos, yung same scenario, wala pumalakpak. O yung pumalakpak yung mga staff niya lang din. Parang starter. O, tapos, sabi niya pa dito, napakahirap na talaga, Apo, na isipin, pero kailan ba hindi mahirap maging isang Marcos? O, mahirap pala maging Marcos eh. Madaming naguguluhan, madami na din ang nagagalit sa akin, pero meron pa rin yung patuloy na sumusuporta sa akin. Ayun nga yung punto, Amy Marcos. 'Di ba marami na nagagalit sa iyo at mismong baluarte mo pa yung nagagalit sa iyo. Pero wala kang pakialam doon, mas iniintindi mo pa rin yung mga sumusuporta sa iyo. Supporter mo na 'yan. 'Di ba yung iba madikit sa iyo eh. O kaya supporter, kaya sumusuporta sa iyo. Pero mga kababayan, bilang isang politiko, red flag na 'yon. Yung mismong baluarte mo, hindi ka natanggap. Oh. So ang sabi niya, mahirap pala maging Marcos. Di wag ka magpaka-Marcos. Pero lang pala, hindi magpaka-Duterte ka. Ang sabi niya dito, di ba? Kailan ba hindi naging mahirap ang maging Marcos? O mahirap pala maging Marcos, hindi magpaka-Duterte ka? Ay, nakakaloka. Tama, no? So sabi niya pa dito, no, kilala niyo ako, hindi ko ugali ang sumuko sa probinsya, sumuko sa pamilya, hanggat kaya pa natin. Kakayanin natin kahit mag-isa. Kahit ginigipit, kahit pinipigilan, kailangan kong lumaban para sa inyo, para sa atin, kahit ako ang nasasaktan. Oh. Actually, mga kababayan, dito sa sinabi ni Amy Marcos, wala pa ring pumalakpak. Wala pa rin. Kung meron man mga staff niya yon. Di ba sabi nga ni Admin Rich, di ba? Hindi nga ako pumalakpak. Sinimangutan ko pa nga. Ay, kaloka. Kaloka. Malamang loka-loka to kasi puro kaloka. So sabi niya pa dito, no? Alam ko yung mga Ilocano na intindihan yung sinabi ni Amy Marcos, pero syempre, ako, Tagalog naman ako eh. Ako nga, Ilonggo nga ako, pero hindi ako marunong mag-Ilonggo. So sabi dito, no? Continue natin, no? Sana po, gaya ng pag-iisip ninyo, ako ay isang kapatid, manang ni presidente natin, isa akong senador, isa din akong ina. May pananagutan tayo sa susunod na henerasyon at baka nakakalimutan natin, isa din akong anak. Dalaga ako ng dating Ferdinand Edralin Marcos. Ang may pagmamalaki ko na si Apo Lakay, yan na ginagamit ng tatay, na hindi ako papayag na sisirain nila muli ang pangalan ng Marcos na pinaghirapan nating ilaban mula nung bata pa ako. Una mga kababayan, ang totoong nagpaangat po ngayon sa pangalan ng mga Marcos, hindi ikaw Amy, si Bongbong Marcos, yung kapatid mo. Di ba? Si PBBM po, di ba? Siya po yung unang naging senador. Siya po yung unang nanalo ng national election na Marcos mula nung bumalik kayo sa Pilipinas. So kung meron man na nagpaangat ng pangalang Marcos na sinira ng mga dilawan dati, hindi ikaw yon. Si Bongbong Marcos yon. Si Amy Marcos
yung pangalan na Marcos na inangat ni PBBM, sinisira rin mismo ni Amy Marcos. Ang tanong, sino ba yung unang naging senador? Di ba si PBBM, di ba? Oh. So ang unang nakatikim ng pagkapanalo sa national election at bumalik ang tiwala ng mga tao sa mga Marcos, kung pag-uusapan natin yung national, kasi yung Ilocos hawak nyo na yan eh. Pero yung national na napanalo ni PBBM nung siya yung tumakbo bilang senador, yung kapatid mo yon. Hindi ikaw yon. Kailan ka lang ba naging senador? 2019. Tandaan nyo mga kababayan, nung si PBBM yung naging senador dati, Aquino yung presidente nun. Si Pinoy. At nung may mga pagkakataon na si Pinoy ay ginigipit si Corona, si PBBM po yung isa sa mga senador na kumontra sa presidente Pinoy. Samantalang ikaw, Amy Marcos, nakikipaglokahan. Kaloka. Hindi nga, di ba? Hindi nga. Kung magsalita, akala mo siya yung siya yung nagpaangat ng pangalan ng mga Marcos. Hindi naman siya eh. Si PBBM eh. Oh, pagkatapos, nung 2016, tumakbo si PBBM bilang Vice President, panalo pa nga siya dun eh. O so ibig sabihin nun mga kababayan, hindi si Amy Marcos yung nagpaangat ng pangalan ng mga Marcos, yung kapatid mo. So ang lumalabas dito, insecure ka lang. Hindi nga, pasensya na mga kababayan, medyo nainis lang talaga ako kay Amy Marcos kasi parang pinapalabas niya na siya nagpaangat sa pangalan ng mga Marcos na dating sinira. Hindi naman siya eh. Yung kapatid niya eh. Kailan ka na ba naging senador? 2019. Si PBBM naging senador yan. Kailan ba? 2010? Tama ba? 2010 ba? Kung di ako nakakamali, 2010. At hindi lang siya sa Ilocos nanalo. Nanalo siya sa buong Pilipinas. O yun. So dahil doon na naging maganda yung imahe ni PBBM sa Senado at nung tumakbo siyang bilang Vice President is dinaya, kaya ka lang din naman nadamay. Kaya lang naman nadamay si Amy Marcos, kaya rin lang naman siya nanalo bilang senador noong 2019 dahil lang din sa kapatid niya. Kasi unang-una, maganda yung naging imahe ni Bongbong Marcos bilang senador. Tapos noong 2016 election, naging underdog siya kasi nga dinaya siya ng election. O nung pumasok si Amy Marcos noong 2019 bilang senador, siya ay nahatak ng popularidad ni PBBM. Ang paniniwala ni Amy Marcos, porket siya yung ate, siya pa rin yung pinakamataas sa magkakapatid regarding sa politika. Wala ka pa nga sa kalahati ng naabot ng kapatid mo. Hindi nga, di ba? Sa mga naabot regarding sa politika, mas malayo naman yung naabot ni PBBM kumpara sa'yo. Pasensya na, medyo nainis na talaga ako. Continue natin. Di ba? Sabi pa dito. Mali-mali. May mali na naman siya sabi dito. Yung mali ay mali talaga. Mga kababayan, halos 4 na dekada na tayong magkasamang lumalaban. Ngayon, laban mo na lang mag-isa yan. Huwag mo nang idamay yung mga ibang loyalista. Laban mo na lang yan. Kasi yung laban kasi ni Amy Marcos, hindi na po laban ito ng mga Marcos, laban na po ito ng mga Duterte. Di ba isipin nyo, may papakita ko sa inyo mamaya yung ginawa ni Amy Marcos, no? Sige. Mga kababayan nating nagtatrabaho sa gobyerno, basta na lang tinanggal. O kita mo, hindi man lang sila naawa, napakadami sundalo and police na taga-norte, tinanggalan ng uniform at honor nung nawala ang tatay ko. Itinago at ikinahiya para sa isang Ilocano. Ngayon, nakabangon tayo, sila na hindi natin kasama nung hirap. Yung walang sakripisyo at yung napakasarap sa buhay, iningud natin pati mga naghari-harian at sumisira sa lahi ng mga Ilocano. Ewan ko lang, pero nakikita ko dito mga kababayan, ang sumisira sa lahi ng Ilocano, si Amy Marcos. Isipin mo mga kababayan, no? Yung bagong Pilipinas na rally sa yung bagong Pilipinas na rally sa
sa Luneta. Di ba mas pinili pa ni Amy Marcos na pumunta ng Davao kaysa doon? Di ba? Sa bagong Pilipinas rally doon sa Quirino Grandstand. Palpak eh. O, continue pa. Sabi niya pa dito, para sa mga sundalo at bayani, ito ginamit ng mga sundalo, no? Bayani na nakapaglaban para kay Apo Lacayan na ginagamit ng tatay niya, no? Ang respeto at pagmamahal. So, ngayon mga kababayan kasi, no? Ewan ko lang kung napanood nyo itong video na to, no? Meron po ako naalala na video na sinabi ni PBBM na pag siya naging presidente, tingnan nyo ako bilang ako. Wag nyo akong tingnan na kasama yung tatay ko. Di ba parang mayroong ganong sinabi si PBBM noon eh. Na gusto niya ring ihiwala yung imahe niya sa tatay niya. Sino nakapanood noon? Press 1 nga. Kung sino nakaalala nung sinabi ni PBBM na yon, press 1 nga dyan. Na, di ba? Na yung imahe ko, akin yan, pero ihiwalay nyo yung imahe ng tatay ko. Sinabi ni PBBM yun. Pero itong si Amy Marcos, dinidikit niya pa rin talagang pangalan niya sa tatay niya. Do, nakita ni Brad Jeromsky, di ba? So, ibig sabihin daw fake. O, Nilda Galvez. O, di ba? Nakita rin. O, si E. O, si Nurse Jimpol, di ba? So, hindi ako fake news, ha? Hindi lang ako nakapanood doon. Napanood nyo rin yun. O, si Chupaeng, di ba? O, di ba? Pero si Amy Marcos, dinidikit niya pa rin yung pangalan niya sa tatay niya. Lalo ngayon, hindi na sana yabang, pera at kakaunting otoridad sana madaplisan ng kadakilaan ng Ilocano. Mabuhay ang probinsya ng Ilocos Norte. Mabuhay ang Ilocano, mabuhay ang Tanok Festival. Diyos ang makapangyarihan. So, nung sinabi ni Amy Marcos to, wala pa rin pumalakpak. Walang pumalakpak. So, kayo mga kababayan kasi, ang sinasabi ko lang dito, si PBBM po kasi walang pakialam sa mga Duterte. Di ba? Nung naging presidente si PBBM, wala. Duterte, dating presidente, higitan ko pa yung ginawa niyan. Pero si Amy Marcos po kasi, ang hindi ko talaga maintindihan. Itong video po na to, ito yung example na sinasabi ko po sa inyo na yung laban kasi ni Amy Marcos, hindi na po ito para sa mga Marcos. Laban din po ito ng mga Duterte. So pakita ko sa inyo ito na-content ko na ito kahapon pero panoorin ulit natin. So ito po yung isa sa mga example na nagpapatunay na yung pinaglalaban talaga ni Amy Marcos, kasama na po dito ang mga Duterte. Sige, panoorin natin to So hindi lang nakapanood, panoorin ulit natin to. Sige. Mike, yung previous administration, golden age po yun ng infrastructure development, kung hindi ako nagkakamali. But this year, sinabi niyo kanina, parang na-instantabi yung infrastructure development. How would this affect our economy? Well, it's going to be a real disaster if we cannot prevent what we see in the DCWH budget. Ang liwanag kasi nakita natin, ang malalaking proyekto dito sa ating bansa, foreign assisted. Alam naman natin na mangungutang tayo o kundi papakiusapan na bahagi, hindi utang kundi grant. Ano man yun, na ano yung financing, kailangan talaga may parte yung Pilipino, no? So, magbibigay tayo ng bahagi nun bilang utang o bilang share ng grant. Abay, isipin nyo, yung buong GAA, yung buong budget, para sa 2024, zero ang linagay sa flagship project. Ibig sabihin, yung malalaking tulay, yung mga highway, yung mga puerto, yung mga airport na inaasahan natin, yung mga irigasyon na nag-iintay, etong at El Nino, lahat yan zero. Kasi zero ang foreign assisted project. Maliban pa dyan, zero rin ang right of way. Hindi naman zero, sabi, 300 million, ang utang 66 billion. Paano ka naman yan? Ibig sabihin, hindi na mabubuksan ng mga bagong kalsada kasi yung right of way, nakatenga yung lupa, ayaw bayaran, di syempre hindi masisimulan yung project. O di wala na naman yung right of way sa buong Mindanao, naghihintay yan sa buong Samar, sa buong Cordillera, wala na naman mabubuksan na bagong kalsada. Yung maintenance, kung nag-aalma tayo na matraffic ang EDSA, matraffic ang Metro Manila, matraffic ang Cebu, matraffic ang Baguio, lalala pa yan pagkat wala nang mame-maintain. Kung butas-butas at sira-sira yung mga kalsada, lalo pang masisira yan kasi zero na yung maintenance halos. Ang konti-konti na. Tapos yung pre-engineering, yung engineering, importante yon kasi doon pinaplano yung mga project. Paano yan kapag walang design? Bara-bara, kakaltasan na lang ng mga kontratista. Alatsamba na lang kasi wala nang program of work, wala nang aral, wala nang standard. Yun ang kinatatakutan ko talaga. At kasi pag sinabing Marcos, ang kinatatakutan ko at kinahihiya ko,
talagang inaasahan ng tao, magagandang infrastructure. Yun nga ang binubuhay ni Presidente Duterte noong nakaraan. Magaganda, talaga nakakasindak na infrastructure, yung mga malakihan patapa. Oh, ayan ang pangit kay Amy Marcos. Oh, binatikos yung kapatid tapos inangat yung Duterte. Tapos mali pa. Di ba mga kababayan, di ba? So ano ba pinaglalaban ni Amy Marcos dito? Hindi na po tungkol sa mga Marcos to. Kasama na po yung mga Duterte sa pinaglalaban ni Amy Marcos. Ang pangit ng style, ang baho ng style mo. Binaba yung kapatid, nilait-lait yung kapatid tapos inangat si Duterte. Samantalang tumaas po yung budget po ng DPWH natin, di ba? Napakita ko po kahapon na kung dati nga po yung budget ng DPWH ay nasa 600 billion. Ngayon po, nung panahon nga po ni PBBM, tumaas po yan ng 800 billion. At ilan lang ba yung natapos ni Duterte na build? Isa lang po itong propaganda, yung build ni Duterte. Propaganda lang naman yan. Sa mahigit 100 na pinangako ni Duterte na build, yung natapos lang po ata doon is 17 ata, no? O 16. Ibig sabihin nun, propaganda lang yung build. Si Amy Marcos naniwala. Oh. So ngayon mga kababayan, hindi nyo talaga masisisi yung iba kung bakit nainis na nga po dito kay Babalina. 'Di ba? Kasi ngayon ang sinasabi ni Babalina ngayon, makikipaglaban siya para sa tama. So ano ba yung tama para sa iyo? Na ipagtanggol yung mga Duterte? Ayun ba yung tama para sa iyo? 12 lang pala, no? 12, oh. 12, nakalimutan ko na kasi, no? Kasi content ko pa mismo, nakalimutan ko pa 12. O sa mahigit 100, di ba? Sa 116, 12 lang yung natapos. So ayan po yung pangit. Di ba sinasabi ni Amy Marcos na buti pa si Duterte, 12 nga lang yung natapos. So sinong di mainis dito? Walang problema, batikusin mo yung kapatid mo, pero yung sisingitan mo pa ng Duterte, doon mas lalong naiinis yung mga tao. Nakakainis na nga yung batikusin mo yung kapatid mo, understandable yun kung para sa bayan yan. Yun nga lang, ang mali kasi, inangkat mo pa yung mga Duterte. Oh. Pero at least ganyan, 'di ba? Wala pang 10% yung napatapos ni Digong. Sa lahat ng pinangako ni Digong na build, wala pang 10% yung natapos. Kasi iba-iba kasi yung iba-iba yung data eh. Merong 12, merong 16, merong 19. Iba-iba. Pero ang punto dito mga kababayan, yung build po ni Duterte, wala pang 10% yung natapos diyan. Naka-record po 'yan. Oh. So ngayon mga kababayan, ako ayoko naman tanungin kayo kung gusto niyo pa si Amy, siguro naman lahat naman siguro tayo ayaw na sa kanya. At sana wag na siyang manalo. Kasi mga kababayan, kung kapatid niya nga is binabalahura niya, paano pa kaya yung taong bayan? Kapatid niya na mismo 'yan. Kinain na siya ng inggit, kinain na siya ng insecurities. Pinapalabas niya na siya yung nagpaangat ng pangalang Marcos, samantalang si Bongbong Marcos naman nagpaangat ng pangalan nila. So kinain na po ng inggit si Amy Marcos. So ngayon, 'di ba? Sobrang turn off na po talaga nito. Naniniwala ako doon. 'Di ba? So kayo mga babayan po, so dyan po sa 1,585 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video na to para po makatulong po sa algorithms po ng content na to. And then dyan po sa Team Replays, kayo ba? Ilang porsyento na hindi nyo na iboboto si Amy Marcos? Or meron pa ba na naniniwala na ang ginagawa ni Amy Marcos, kasi may mga ganung tao pa eh, na ginagawa ni Amy Marcos ay isa daw po itong strategy na parang pag-spy daw po sa mga Duterte. Sabi ng iba yan, pero ako hindi ako naniniwala doon. So, yun, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you po mga kababayan. Yan, meron ng mga sumasagot. So, yun medyo nakakainis lang po talaga. No? So kita na lang po ulit tayo sa susunod po na content. Yun, para po sa Team Replays po yan. Okay?